Lumubog na ang araw at ilang sandali pa ay oras na para sa hapunan. Makikita ang magarbong paghahanda ng mga tauhan ng masasarap na pagkain. Kahit pa para sa 2 tao lang ito, parang piyesta ang pinaghahandaan nila. Iba't ibang putahing Pinoy ang kanilang inihahanda at sinamahan pa ng mamahalin na lamang dagat. Hindi rin papadaig ang pagkakaayos sa mga kubyertos, maging ang mga dekorasyon sa hapagkainan. Maya-maya pa ay umupo na si Daniel sa mesa. Lumapit kaagad si Lorena upang batiin ito, pero hindi maalis ang kaba sa nanginginig niyang boses. "Good evening po, Sir Daniel. Welcome back po." Malamig kung makitungo si Daniel sa mga tauhan dito sa Villa Florencia. Kahit siya ang personal pumili sa mga ito, hindi siya nakakakita ng simpatsya man lamang o pakialam sa mga tagasunod. Tumango lamang ito at nagutos, "Bakit wala pa dito si Marga?" Muntikan pa siya magkamali sa pagsambit ng pangalan ng babae. Nataranta ang buong kusina at dali-daling ipinatawag ang babae. "Sir, ipinatawag na po namin." "Sige, makakaalis ka na." Matipid itong tugon. Ilang minuto rin ang nakalipas bago dumating si Margarita sa kainan. Kabado itong lumapit kay Daniel. Bagkos hindi niya alam kung paano ito makikitunguhan, lalo pa pagkatapos marinig ang mga huling salita nito sa may hardin. Dapat ka ba siyang katakutan, paglingkuran o pasalamatan? Gagawan ba niya ako ng masama o tutulungan makabangon? Mga tanong sa kanyang isipan habang nakatitig sa nakaupong figura ni Daniel. Muling nagtama ang kanilang mga mata at nagwika si Daniel. "Marga, ano pang hinihintay mo? Maupo ka sa aking tabi at makakain na tayo." Lumalamig na ang mga inihain nila sa atin. Matigas itong utos. Para bang nabuhusan ng malamig na tubig ang babae. Oo, sorry," pamanhin ito at tahimik na naupo sa kanyang tabi. Nagsimula nang kumuha si Daniel ng pagkain, habang si Margarita ay nanatili lamang nahawak ang kubyertos. Tila na nervyos pa itong makatabi at makaharap si Daniel. Kapansin-pansin ang kanyang kakaibang ikinikilos, kaya naman huminto si Daniel sa pagkain at humarap dito. Nakatitig ito sa kanya, ngunit iba ang kausap nito. "Lorena, iwan niyo muna kaming dalawa." Maagap namang sumunod ang mga tauhan nila. Lalo pang bumilis ang kabag ng dibdib niya dahil hindi niya alam kung ano maaaring gawin sa kanya ni Daniel. Nagwika ito ng marahan. "Margarita," mahina siya nitong tinawag sa kanyang pangalan. At sa di alam na kadahilanan ay pumapayapa siya kapag tinatawag siya nito sa ganitong paraan. "Hindi mo ako dapat katakutan. Hindi naman ako nananakit. Hindi ako katulad ng mga baldamesa." Mariin na bitaw nito ng salita. "Alam ko naman iyon, Daniel. Kinakabahan ako sa iyo. Pag-amin niya dito." "Why do I make you nervous?" Tanong naman sa kanya. Umiling-iling ito. Marahil ay unang beses natin magkakausap at magkakasama ng ganito katagal. Ang mga pagkikita natin ng mga nakaraan ay halos segundo lang. Kaya naninibago ako sa iyo. Paliwanag pa niya. "It's okay. Just eat your meal, and then we will talk about the payment." Inulit na naman ni Daniel ang salitang ito. "Kabayaran? Hindi naman niya siguro hihingin ang katawan ko bilang kabayaran, hindi ba?" Tanong niya sa kanyang sarili. "Sige, Daniel." Sumagutin siya at sa wakas ay nagkalakas sa loob ng kumain. Sa unang pagkakataon ay napagsaluhan nila ang pagkain na nakahain sa hapagkainan. Hindi man nila naubos dahil sa sobrang dami. Nagawa naman nilang tikman lahat ng putahing inihanda sa kanila. Nabusog sila at hinintay siya ni Daniel na matapos kumain. Bago ito tumayo, liligpitin pa sana niya ang kanainan nang pigilan siya nito. "Leave it there, Margarita. Hindi mo trabaho iyan." Napakamot siya sa ulo. "Nakasanayan ko kasing gawin ito." "Bakit? Wala bang katulong ang mga baldamesa?" "Imposible naman iyon."
Pamumuna ni Daniel sa kanyang sinabi, "Meron naman. Ayoko lang kasi may masabi sila sa akin. Kaya nililigpit ko ang aking pinagkainang mag-isa." Malungkot ang wika. "Mag-isa? Hindi ka ba sinasabihan ng asawa mo?" Tanong pa nito. Napangiwi siya at umiling na lamang. "Still, huwag mong gagawin iyan dito. Wala ka na sa mga Baldanesa. Nasa pangangalaga kita, kaya wala kang ibang iintindihin kundi ang ipapagawa ko sa'yo." Bigkas pa nito. "Ano ba ang kailangan kong gawin?" Pagkatakang niyang tanong. "Follow me," wika ni Daniel. At walang imik siyang sumunod sa lalaki. Umakyat sila sa ikalawang palapag at nagtungo pa sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay pumunta ito sa dulong bahagi kung saan nandoon ang kwarto nilang dalawa. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, papalapit sa patutunguhan, ay siya rin paglakas ng kabog ng kanyang dibdib. Natahimik lamang ang kabog nito nang huminto si Daniel sa isang silid bago pa makarating sa dulong-dulo ng gusali. Binuksan ni Daniel ang nasabing pinto at ito pala ay ang kanyang study room na kuminsan ay ginagawa rin niyang opisina o tagpuan. Tuluyan ang napawi ang kaba ng babae dahil sa mga libro at iba pang kasangkapan sa loob ng silid. "Come in and lock the door." Walang pagkatubiling utos si Daniel. "Lock?" Tanong sa isipan ng babae. Pero gayon pa man ay sumunod ito na may pag-aalinlangan. "Maupo ka. Umiinom ka ba ng alak?" Alok sa kanya ni Daniel. Naupo siya sa bungad ng sofa. "Hindi masyado. Pero sige, baka kailangan ko iyan." Pagbibiro pa niya. "Well, you really do. Kailangan mo na matinding lakas ng loob, Margarita. At kailangan mo makinig sa akin ng mabuti." Paalaala pa sa kanya ng Ginoo. "Sige Daniel, kung anong meron ka dyan, sasaluhan kita." Matibay niyang sagot. Kaya naman kumuha ng 2 basong pang-alak si Daniel. At saka ito sinalina na matapang na alak. Inilapag ni Daniel ang 2 baso sa center table. Isa sa tapat ni Margarita, ang isa naman ay katapat ng bakanteng upuan. Bumalik ito saglit sa likuran ng malaking mesa at may kinuhang papeles sa hugutan. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa katabi ng baso ni Margarita at umupo katapat niya. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa Ginoo at sa papeles. Hahawak niya sana ito, pero biglang nagsalita si Daniel, kaya siya natigilan. "Kontrata iyan sa pagitan nating dalawa na sumasang-ayon ka sa mga bagay na nakalagay diyan bilang kabayaran sa pagtulong ko sa iyo." Napalunok siya at natigilan. Kinuha at inaangat ang basong puno ng alak at inubos ito ng isang tunggaan. Napaangat ang bahagya ang puwet ni Daniel dahil sa gusto niya itong pigilan. Pero pinigilan niya ang sarili. Pabagsak na ibinaba niya ang baso at pinunasan ang likod ng tumapon sa kanyang leeg at sa kanyang dibdib. Napalunok si Daniel na makita ang basang bahagi ng kanyang dibdib. Kung kaya umiwas ito ng tingin. "Kailangan mo talaga iyan. Bakit hindi mo basahin? At kung may katanungan ka man, isasagutin ko para sa iyo." Pagpapayo ni Daniel. Pero umiling si Margarita at nagwika. "Nasaan ang ballpen? Pipirmahan ko na ito." Nagulat si Daniel sa kanyang narinig. Kung kaya napakapit ito na mahigpit sa upuan. "Hindi mo malambot titingnan ang kontrata?" Pagkataas niya ng boses dito. Pero buo na ang kanyang loob. Para kay Margarita, ito ang bagay na kanyang pinakahihintay. Ang oras na makakabayad siya ng kanyang utang na loob sa lalaki, ano pa man ang kapalit. "Ang mahalaga sa akin ay ang aking buhay. Wala nang masihigit pa roon. Kaya kahit ano pa man ang nakapaloob dyan, malugod at buong puso kong isasagawa lahat ang nais mo, Daniel. Kahit katawan ko at pagkababae ko ay ibibigay ko sa iyo." Matapang niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay matatalim na nakatutok sa direksyon ng mata ni Daniel. Kaya naman tumayo si Daniel sa kanyang pagkakaupo at saka ikinulong si Margarita sa kanyang 2 braso. Tumungo siya papunta kay Margarita habang ang kanyang braso ay nasa magkabilang balikat ng babae.
Inalapit niya ang kanyang mukha at sa maliit na mukha ng babae at saka itinutong ang isang tuhod sa sofa na inuupuan ng babae. Katabi lamang ng hita ng babae. Kung kaya naman napaatras siya at ang kanyang likod ay lumapat sa sandalan. Inaangat na Daniel ang kanyang ulo nang hawakan niya ito sa baba. Ang mga mata nila ay tila nagpapaligsahan at nagwika si Daniel. Hindi lang ang katawan mo ang habol ko. Ang buong mong pagkatao ang magiging kabayaran sa buhay mo, Margarita. Naintindihan mo ba? Agad siyang tumango. Iaali ko ang lahat, kapalit ang isang bagay. Ang determinasyon ay narinig sa kanyang tinig. Nanginginig man ang kanyang buong katawan, ay naglakas loob siyang sabihin nito kay Daniel. Name it. Utos ng Ginoong ngayon ay nakadagan sa kalahati ng kanyang katawan. Gagawin ko ang lahat. Kahit pa, ipagkanulo ko ang sarili ko sa demonyo, masaksihan lang ng dalawang kumata ang pagbagsak at pagkawasak ng mga baldamesa. Nangingilid ang kanyang luha at nangangalit ang kanyang mga ngipin. Ngumiti si Daniel, isang ngisi na walang katumbas. At ako, ang demonyo magbibigay sa iyo ng mga ulo nila, Margarita. At unti-unti, dumiin ang hawak niya sa balikat at sa baba ng babae. At saka ito, itinulak ng husto sa sofa. Ngayon, ang kanilang mga labi ay 10 pulgada na lang ang layo sa isa't isa, habang ang kanilang mga mata ay lubos na nag-aalab, na mas matindi pa ang init na gumuhit sa kanilang tiyan, sanhin ang alak ng kanilang pinagsaluhan. Dapat ako maghihanda sa mga bagay na aking kakaharapin sa mga susunod na panahon. I must know my enemies from their roots para mabilis ko sila masugpo. Wika ng isipan ni Margarita. Hindi malimutan ni Margarita ang gabi nang pumirma siya ng kasunduan nila ni Daniel. Ang buo niyang akala ay aariing ganap ng ginawa ang kanyang buong pagkatao. Unang-una, ang kanyang katawan. Handa naman siyang ibigay rito kapalit ng pagliligtas nito. Pero nakaramdam siya ng hiya nang ito ay kumilos papalayo sa kanya. Sa tuwin niyang maalaala iyon, ay talaga naman sobrang kahihiyan ang kanyang inabot. Paikot-ikot siya sa kanyang kama dahil binubulabog na naman siya nung nangyari. Tili nito na medyo mahina, subalit matinis. Bakit ko ba kasi naisip iyon? Bakit ko ba kasi sinabi iyon? Nakakahiya ako. Nakakahiya kay Daniel. Gabi ng pirmahan. Ito ang alaala ng kanilang pag-uusap. Hindi lang ang katawan mo ang habol ko. Ang buong pagkatao mo ang magiging kabayaran sa buhay mo, Margarita. Naintindihan mo ba? Wika ni Daniel habang nakadiin ang kanyang mga kamay sa balikat ni Margarita. Ngumiti si Daniel, isang ngisi na walang katumbas. At ako ang demonyo magbibigay sa iyo ng ulo nila, Margarita. At unti-unti, dumiin ang hawak niya sa balikat at sa baba ng babae. Ang buo niyang akala ay hahalikan siya ng Ginoo. Kaya naman siya ay pumikit at hinintay na lamang na magdikit ang kanilang mga labi. Pero ilang segundo lang ay pinakawalan siya ng lalaki mula sa mga bisig nito at lumakad ito papalayo sa kanya. Seryoso ang mukha nito at lumunok ng laway bago magsalita. May bahid ng pagkadismaya ito habang nakatingin sa babaeng nakapikit pa rin. Ang babae naman ay parang natigilan na tila naghihintay sa wala. Nang kanyang maulinigan na walang haliko ano paman, binuksan niya ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya ang mukha ng lalaking dismayado. Margarita, tawag ng lalaki sa kanya gamit ang seryosong boses. Kumabog ang kanyang dibdib pero hindi dahil sa takot. Bagkus, ang tinig ng lalaking tumatawag sa tunay na pangalan ay talaga namang musika sa kanyang pandinig. Ilang sandali pa ay tumaas ang boses nito. Are you listening, Margarita? Nagulat ang dalawa at kumarap. Oo, Daniel. Sorry. Ano ulit iyon? Nagbuntong hininga lamang ito. Ang sabi ko, hindi lahat ng lalaki ay sumasamba sa katawan ng isang babae. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko, hindi kita gagalawin sa abot ng aking makakaya. Hindi ako ganoong klase ng lalaki. Papakatandaan mo iyan. Biglang binuhusan ng malamig na tubig
ang pag-aalab ng kanyang damdamin, kasabay nito ang pagbulusok ng kahihiyan sa loob ng kanyang katawan, na napapula sa kanyang pisngi at buo niya yung mukha. Sorry. Akala ko kasi, pero masigit pa diyan ang kailangan ko sa'yo. At sa takdang panahon ay maniningil ako. Sambit pa nito at sabay uminom ng alak na nasa kanyang baso. Nagsalin nito ng panibago at inalok si Margarita na nais na lamang lumubog sa kanyang kinauupuan. Want more? Alok nito at sa kadaldaling inilahad ng kanyang baso at tinungga ang laman nito. Muling nagsalin at nalaklak ang alak. Tinignan lang siya ng lalaki na may maikli at maliit ang iting tumakas mula sa kanyang mga labi. Makalipas ang 2 buwang pananatili niya sa villa ni Daniel, ay nakabisado na ni Margarita, mas kilala sa tawag na Marga, ang gawin ng kanyang mga kasama sa bahay. Naging maayos ang takbo ng buong mansyon sa loob ng maikling panahon. Sinusunod lahat ng mga tagapaglingkod ang bilin ni Daniel patungkol kay Margarita at gayon din naman si Margarita sa kanila. Ngunit lahat sila ay hindi maaaring umalis sa mansyon. Tanging si Roger lamang at si Fernan ang pwedeng umalis. Kaya naman, lingguhan sila kumamili ng lahat ng mga bagay na kanilang kailangan sa bahay. Kasama na rito ang pagkain, groceries, at iba pang mga personal na bagay. Ngayon ay araw ng Martes at ang araw ng Tiangge sa malaking isla. Kaya madaling araw pa lang ay abala na ang mayordoma sa paglilista ng mga bagay na mga kakailanganin. At ito rin ang araw ng balik ni Daniel sa mansyon. Minsan sa isang linggo ay pumupunta ito sa mansyon. Kung kaya naman maaga rin gumigising si Margarita dahil meron siyang naisipabili sa dalawa. Noong naririnig niya ang tinig nila papalabas ng kusina, tumakbo ito pababa ng hagdanan at saka sumigaw. Roger! Fernan! Humahangos pa nga ito at hingal na hingal. Wait lang! Wait lang! Ulit pa nito. Kaya naman, namarinig ito ng dalawa. Huminto sila at tumarap sa kanya na nagkakandara pa sa hagdanan. Oh, bakit Miss Marga? Nakatawa pang bati ni Roger. Habang si Fernan naman ay nakahalukip-kip pa sa kanila habang hinahabol niya ang kanyang hininga ay inaabot niya ang 2 piraso ng papel na nasa kanyang mga kamay. Pwede ba? Pakibigay ito kay Daniel. Agad naman itong kinuha ni Roger. Bubulatin pa sana niya ito nang sumigaw si Margarita. Huwag mo nang buksan. Nakakahiya eh. Pwede ba? Pakibigay na lang ng direkta kay Daniel. Sorry ha? Nagkatingin na ng dalawa at magikik ng tawa. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya. Gabi na makabalik ang mga namili at kasama na rin nila si Daniel. Ito ay dumiretso sa kwarto ni Margarita. Kumatok muna ito bago pumasok. Gising ka ba, Marga? Tanong niya. Ito ang kanyang tawag dito kapag mayroon silang kasama o kaya naman ay may maaaring makarinig sa kanya. Sumagot agad ang babae. Pasok, Daniel. Aniya. Kung kaya pumasok naman si Daniel at nakita siyang naglilinis pa ng kwarto. Sorry, medyo maalikabok pa rito. Upo ka muna. Malapit ako matapos. Wika pa niya. Naupo naman si Daniel sa kama habang pinagmamasdan ng isa. May tagapaglinis tayo. Sumasweldo sila dahil doon. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Pamumuna nito. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglilinis. Di kasi ako sanay. May ibang mangingialam ng gamit ko. Mas okay na ako yung mag-aayos para kabisado ko kung saan man sila nakalagay, di ba? Sumang-ayon naman ang Ginoo. Kung sa bagay, ilang minuto pa ay hinubad na ni Margarita ang kanyang apron at gloves na ginamit sa paghuhugas. Nagilamos muna ito ng mukha at naghugas ng kamay bago humarap kay Daniel. Sorry. Natagalan ata ako. Daniel, kumusta ang araw mo? Tanong niya rito. Naisayang kahit pa paano ay makilala pa ang Ginoo. Pero mailap ito sa kanya. At gagaya ng kanyang inaasahan, nagwika ito. I'm good. So,
Bakit pa pala kailangan namang bagay na iyon? Baling nito sa dalaga. Natigilan siya at medyo nalungkot dahil bigo na naman siya makipagkaibigan dito. Kasi medyo nakakailap dito sa bahay at alam kong bawal akong lumabas. Kaya gusto ko sanang may mapaglibangan at maging maalam din sa mga nangyayari sa labas. Sagot naman nito. Napaisip si Daniel sa kanyang kasagutan. Kung nais mo na mapapaglibangan, binilhan kita na magagamit mo, mga libro at swimsuit para kung gusto mong lumangoy at tumambay sa dalampasigan. Pwede naman. Basta, magpapasama ka lang. Wika nito. So, no PC tablet, smartphone and TV? Nag-aalangan niyang tanong. I don't see the need para magkaroon ka ng PC tablet or smartphone. Pero, ipanapakabit ko na sa study room ko ang TV. Sagot ito. Hindi man niya nakuha ang lahat, pero masaya na si Margarita sa isang bagay na pinagbigyan siya. Halos, yakapin niya si Daniel. Ngunit naghunos dili ito. Talaga? Salamat, salamat. Okay na ako doon. Nakangiti niyang sabi. But, Margarita, you can only watch in the study room ko and make sure to lock the door before you do. Bilin pa nito. Oo, Daniel. Oo, pangako. Salamat talaga. Abot langit ang kanyang kasiyahan. Hindi man niramdam na siya ay bilanggo sa mansyon. Naispero niya ng ibang pagkakaabalahan. Change your clothes and let's eat dinner. Sasamahan kita sa panonood mo ng TV dahil kailangan ko pa natin ipaset up iyon. I will wait for you downstairs, sabi nito bago tuloy ang lumabas ng kwarto ng babae. Boss, okay na. Wika ni Roger, sabay taas ang dalawang hinlalaki niya. Matapos i-set up ang TV na kanilang binili kanina. Sige, makakaalis ka na Roger. Bukas maaga tayo. Sabihan mo si Fernan. Utos ito. Sige boss, maiwan ko na muna kayo. At saka ito umalis. Si Margarita ay tahimik na nag-aantay sa kanyang kinauupuan. Kabado siya kapag pumapasok sa silid na iyon. Iba kasi si Daniel pag nandito sa loob. Mas seryoso siya dahil dito niya ginagawa ang lahat ng importanteng bagay lingid sa kaalaman ng iba. Pinagmasdan niya ang TV habang ito ay patay pa sa pag-asa makakapanalamin man lang ito sa reflection niya. Ngunit bigo ito dahil maging ang TV na kanilang binili ay may disenyo na malabo pang screen kapag ito pa ang ginagamit. Bakit nga kaya walang salamin dito ni isa? Ayaw kaya niya makita ang sarili niyang mukha? Pero bakit? Gwapo siya. Paano na lang paglabas siya? Imposible namang lahat ang pupuntahan niya ay walang salamin. Tanungin ko kaya siya? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Daniel. Ilang sandali pa ay iniabot na ni Daniel ang remote control sa kanya. Mamili ka ng gusto mong ipalabas. Pwede kang kumonekta sa internet para makapamili ng panonoorin mo. Pero hanggang doon lamang. Hindi ka maaaring gumamit ng social media. And besides, nakalaki yung mga website na iyon. Inabot naman niya ito at nagsimulang kalikutin ng TV. Iba't iba ang palabas ang kanyang munang sinubukan sa local channels. Mga palabas na hindi siya pamilyar ang bumungad sa kanya. Parang dali ang lumabas si Daniel upang kumuha ng inumin. Habang siya naman ay pindot ng pindot sa remote. Wala bang magandang palabas? Hindi naman ako mahilig sa drama at wala rin akong alam sa mga bagong pelikula ngayon. Singid pa niya sa sarili. Wala ka pa rin bang nahahanap? Tanong ni Daniel sa kanya na kanyang ikinagulat. Lumingon siya at nakita ang hawak na bote ng alak. Kaya naman humingi ito. Pwedeng uminom din ako? Ikaw ang bahala. Wait, ikukuha kita ng baso. Sambit pa ng lalaki. Naghahanap ako, pero hindi magaganda ang palabas. May alam ka bang news channel dito sa Pinas? Tanong niya. Pagkatapos kumuha ng baso, ay nilapag niya ito sa kanilang harapan at nagsali ng alak. Try mo nga ang Channel 34. Alam ko,
May balita pa sila ng ganitong oras. Sige, at agad na pinindot ang numero sa remote. Pero siya natigilan na makita ang sumunod na programa. Natulala na lamang ito at nagsimulang mangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang kamay ay halos durugin ang remote na nasa kanyang mga palad. Biglang tumulo ang kanyang luha at apahikbi na siyang nakapukaw ng atensyon ni Daniel na kasalukuyang nagsasali ng alak. Nang mapansin niya ang nangyayari kay Margarita, tinawag niya ang pansin nito pero hindi siya niintindi nito. Nakapokus lamang ang kanyang galit na mata sa TV at bigla itong humagulhol at sumigaw na parang wala ng bukas. Mga hayop, mga traidor! Ang kanyang tinig ay sapat na upang tumagos ito sa labas ng kwarto. Kung kaya, dali-dali naman, rumesponde si Roger at Fernan na humahangos pa. Boss, ano nangyari? Tanong ito ni Fernan na naputol lang napasigaw din si Roger. Anak ng puta, buong buo at malutong ang pagkakasabi nito. Lumingon si Daniel sa kanya at tumitig na masama. Kumunot ang noon nito sa reaksyon hindi lamang ni Margarita kundi ni Roger. At bago pa man magtanong si Daniel, ay tinuro na ni Roger ang kanyang nakita. Boss, tingnan mo, doon sa TV, ang mga Baldamesa at tuluyan itong napipi. Kaya naman, nagpasya si Daniel na tukuyin ang pinagbumulan ng mga ito. At sa kanyang paglingon, ay napaikas ang kanyang dalawang paa at apatayo sa inuupuan. Ano to? Talagang kumuha pa sila ng kamukha mo? At kamukhang kamukha mo siya Margarita. Lalo pang umiyak ang babae. Ang karot na kanyang nadarama, ang papatay sa kanya sa sakit nito. Sa kanyang nalaman, ngayon, ay talaga naman, walang paglagyan pa ang kanyang mga luha. Kung kaya, ibinuhos ito ang lahat ng galit niya. Walang ano-ano, ay binuto nito ang remote control sa screen ng bagong biling TV at patuloy ang sigaw nito. Mga hayop! Sunod, ay binuto nito ang baso at ang bote ng alak. Patuloy lamang siya sa pagkawala at nais niyang pigil ang dalawa. Pero ang sabi ni Daniel ay hayaan lamang siya. Gulat man si Daniel. Sa di inaasahang kilo si Margarita ay sobrang awa ang kanyang nararamdaman na makita ang kalunos-lunos na pagtangis ng babae. Mga halagang kaluluwa, paano niyo nagawa sa akin ito? Bakit? Panayang hurmentado pa rin niya na halos hindi na siya makahinga pa. Sa kanyang palagay ay mawawala na siya ng malay. Sino ba naman ang mananatili sa katinuan kung makita mo ang iyong dugo at laman? Hindi lamang kapatid, kundi mismong ang iyong kakambal na ninakaw ang iyong katauhan. Makuha lamang ang kanyang asawa. Sa kanyang pakiramdam ay mababaliw siya sa pinaghalong sakit at puot sa kanyang puso. Hanggang sumasambit niya ang katagang, sana namatay na lang ako. Lumingon ito kay Daniel at tumawak sa kanyang pantalon habang siya ay nakahandusin na sa sahig. Bakit ba ako iniligtas? Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. At bigla itong nawala ng malay. Sa unang pagkakataon, ang ikalawang buhay na kanyang pinasalamatan ay tila naging sumpa sa kanyang kaisipan. At sa unang pagkakataon, labis sa kalungkutan at hinagpis ang nasaksihan ni Daniel sa mga mata ng babae, mga matang nagnanais ng kamatayan. Nang mawalan siya ng malay, ay sinalo agad siya ni Daniel at binuhat at nagutos ito. Linisan ninyo iyan at palitan ng bago. Ako nang bahala kay Margarita. Kayo nang bahala magpaliwanag sa iba at siguraduhin walang makakaalam nito. Sige boss, areglado bossing, sagot nila. Gabi na, subalit wala pa rin malay si Margarita. Kaya naman si Daniel ay binantayan siya at upo na lamang sa isang sofa katabi ng kanyang kama. Inilabas sa tampi si tablet niya at nagsiyasa tungkol sa nakitang interview ng mga Baldamesa kanina. Tumpak at napag-alaman niya ang babaeng huwad ay sadyang nagpanggap bilang Margarita. Ang higit pa rito, walang bahid ng kalungkutan ang mukha ni Spencer. Masaya-masaya ito sa piling ng babae. May mga kaisipang nabuo habang pinagmamasta niya ang walang mali na babae sa kanyang kama. Spencer, akala ko ba ay balog ka sa babaeng ito?
Pero bakit nakalimot ka na ata kaagad? Plano niyo ba ang skandal para madispatcha siya? Akala ko ay baka sa ama mo, pero mukhang may tinatago ka rin kademonyuhan sa katawan mo. Dumiin ang kanyang hawak sa kanyang kamay. Margarita, anong gagawin mo ngayon? Tanong pa niya sa natutulog na babae. Mas mukha ng payapa ang mukha nito, hindi katulad kanina. Ang kulay din ng kanyang balat ay bumalik na sa normal. Ilang sandali pa ay umingit ito at binuksan ang kanyang mga mata. Nakatingin lamang ito sa kisame sa mahabang oras. Kaya naman, nagwika na si Daniel at mulang itanong sa kanya ang katanungan. Margarita, ano na ang balak mong gawin? Hindi man siya nilingon ng babae, ay nagwika ito habang patuloy ang pag-agos ng luha ng pasakit sa kanyang mga mata. Gusto ko maghiganti Daniel, pero paano? Ang akala ko ba ay gusto mo na mamatay? Sagot ng lalaki na may pagkadismaya. Umiling ang babae. Akala ko rin, pero napagtanto ko, wala silang halaga kumpara sa buhay ko. Tulungan mo ako Daniel, gamitin mo ako hanggang gusto mo. Makita ko lang ang pagbagsak ng mga hayop na iyon. Nanganginig niyang sabi. Sabihin mo sa akin, sino ang babaeng iyon? Saan sila nakakuha ng kamukha mo? O may ideya ka ba kung sino ang papayag ng paritoke para lamang sa mga baldamesa? Pag-uusisa pa niya. Natawa ng bahagya si Margarita. Ang tawa ng pagkamuhi. Paritoke? Hindi na yun kailangan Daniel. Dahil simula na ipanganak kami, sadyang parehas kami ng mukha. Aurora Pineda ang kanyang pangalan. Baka sa mukha ni Daniel ang pagkagulat. Siya ay iyong kakambal? Lumingon lamang si Margarita at hindi na nagsalita pa. Ano ang gagawin ni Margarita para makapagiganti sa mga taong na nakita tumalibusta sa kanya? Ano naman ang gagawin ni Daniel para magamit si Margarita sa kanyang mga plano at para matulungan ang dalaga sa paghihiganti? Yan ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata.